Si Katrina Gomez, isang 23 taong gulang na businesswoman, ay obligadong magkaroon ng arranged marriage sa isang lalaking nagngangalang Jason Zobel. Kinasusuklaman niya ang ideya ng arranged marriage at palaging nangangarap tungkol sa isang love marriage, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pinakamahusay na swerte sa pag-ibig. Sinubukan niyang makipag-date, ngunit hindi ito nagtagumpay para sa kanya. Sa huli ay sumuko siya at tinanggap ang kahilingan ng kanyang mga magulang na magkaroon ng arranged marriage. Hindi niya alam na makikilala siya bilang mafia bride. Si Sebastian Alvaro, isang 26 na taong gulang na mafia leader, at isang businessman ay napilitang gumawa sa isang deal na sa tingin niya ay iniiwasan niya. Kilala si Sebastian sa kanyang cold, intimidating, and fearful aura. Angry and pissed, sinigurado niyang alam niya na deal lang yun. Ang hindi pagkakaunawaan at hindi magandang komunikasyon ay maaaring magpalala ng mga bagay. Hinawakan ni Leo ang kamay ko at ipinulupot sa braso niya bago tumingin sa akin na may nakakapanatag ng ngiti. Ginamit ko ang kabilang kamay ko para bahagyang iangat ang harapan ng damit ko habang naglalakad kami papasok sa marriage office. Si Leo ang aking elder brother at ngayon ay dinadala niya ako sa marriage office. Pinaalis ako kasama ang isang estranghero na pinili ng aming mga magulang para sa akin. Pati ang damit ko ay pinili ng mami namin. Arranged marriage ang mom at dad namin, ganun din ang mga magulang nila, at ang magulang ng magulang nila. Ito ay tulad ng isang tradisyon sa aming pamilya. Ang nag-iisang gumawa ng love marriage, at nakatakas sa hangal na tradisyong ito ay ang aking kapatid na si Leo. Siya ay may beautiful wife, at siya ay ama ng isang lovely 5 months baby girl. Palagi akong nagtitiwala na sisirain ko ang hangal na tradisyong ito, tulad ng ginawa ni Leo, ngunit nagkamali ako. Nagkaroon ako ng 2 boyfriends in the past, and each time, I got heartbroken. Hindi ako kasing swerte ni Leo. Ang dahilan kung bakit ako sumuko sa kasal na ito ay dahil sa pressure na inilalagay sa akin ng aking mga magulang. Ang aking husband-to-be ay nagmula sa isang big business family, at ang pagpapakasal sa kanya ay isang magandang pagkakataon para sa aking mga magulang na mapalago ang kanilang sariling negosyo. Sinubukan ni Leo na makipagtalo sa kanila, ipinagtanggol ako, ngunit humantong iyon sa isang malaking away. This wedding was a deal, and I'm sure going to treat it like one. 2 taon na ang lumipas mula nang itinigil ko ang ginagawa ko at italaga ang sarili ko sa aking trabaho. Ang paggawa ng mga deal at paggalang sa kanila, ay isa sa aking pang-araw-araw na gawain, at ang arranged marriage na ito ay katulad ng ibang deal. My parents lived together for 25 years without love. I can do this. Pumasok kami sa loob ng opisina at dumapo ang aking mga mata kay Jason Zobel, ang pakakasalan ko. Naka-gray suit siya, red tie, white shirt at naka-style siya ng military guy. Napangiti ang mga labi niya habang nililibot ng mga mata niya ang katawan ko na hindi man lang itinatago. Ang aking mga magulang ay nakatayo sa gilid na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ko sila pinansin, habang inalalayan kami ni Leo papunta sa mga upuan. Umupo ako, hindi man lang hinintay na magsalita si Jason o ang lalaking nasa likod ng desk. Sabik na sabik siya, narinig kong nagpaliwanag si mommy sa likod ko. Nanatiling neutral ang mukha ko, habang nakatingin sa lalaking nasa harapan ko. He cleared his throat, inayos ang kurbata bago sinenyasan si Jason na maupo. Binuksan niya ang isang black file at nagsimulang magsalita tungkol sa marriage. I zoned out, tinitingnan ang mga handmade picture sa likod niya. Ang painting at drawing ay isa sa mga paborito kong leisure activities. Dati puno ng canvas ang kwarto ko, bawat isa ay kumakatawan sa emosyon na naramdaman ko noong nagpipainting ako. May sad ones, complicated ones, happy ones, unfinished ones. Ngayon ang kwarto ko ay puro puting dingding na may salamin. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko, at napalingon ako kay Jason. Binigyan niya ako ng malandi na kindat, bago ibinalik ang tingin sa lalaking nagsasalita pa. Inalis ko bigla ang kamay ko, umaasang makukuha niya ang ideya na iwan ako mag-isa. Now I'll need the witnesses to sign before the couple do. Nagsalita ang lalaki. Sinabi niya ang pangalan niya, pero hindi ko matandaan. Pumasok ang aming mga magulang, kasama ang mga magulang ni Jason, at pinirmahan ang papel. You'll be mine to cherish soon, bulong ni Jason habang papalapit sa gilid ko. Dahil busy ang mga magulang namin, wala silang napapansin kundi si Leo. Siya ay nagpapadala ng isang liwanag na nakasisilaw sa kanyang paraan, na nagpapakita sa kanya kung gaano siya kaayaw sa kanya. Itinulak ng lalaki ang file sa harap namin, at inabot ni Jason ang isang panulat, sabik na pinirmahan ito. Napansin ng aming mga magulang ang kanyang pagkilos at tumawa ng natutuwa. I wasn't. Once you sign the papers, you'll exchange rings. Dagdag pa ng lalaki.
Jason dropped the pen on the paper, before sliding it in front of me. Hinawakan ko ang pen at sa loob-loob ay napabuntong hininga sa pagkatalo, that was it. I only wrote a K, bago bumukas ang pinto na nakakuha ng atensyon namin. Nabitawan ko ang pen, lumingon ako para tingnan kung sino ang dumating. Walang sinuman sa amin ang nag-invite ng sinuman sa wedding na ito, dahil gusto ng aming mga magulang na maging mabilis ito hanggat maaari. Oh shit, narinig kong pagmura ni Daddy. 3 men all suited walked in confidently. May isa sa gitna at dalawa sa likod niya na parang mga bodyguard. Ang gitnang lalaki ay particularly looked intimidating and scary. Siguradong siya ang boss. Who were they? Tumayo si Jason at ganun din ako. Yes, how can we help you? Tanong ni Jason sa kanyang business tone. Naglakad si Daddy sa unahan. Mr. Alvaro, bakit ka nandito? Alvaro, narinig ko na ang pangalang ito dati. Dahil sa kontrata na pinirmahan nating dalawa. Sagot ni Mr. Alvaro, nanlilisik ang tingin kay Dad. Anong kontrata? Maingat na tanong ni Jason. Ang kontrata kung saan binanggit niya ang kanyang daughter at ang aking wedding. Sabi ni Mr. Alvaro na ikinagulat ko. Ha? What the hell? Naramdaman kong may humawak sa braso ko, kaya napalingon ako kay Leo. Just say yes, bulong ni Leo, making me confused. Alam ba niya ang tungkol doon? No, she's marrying me. Kumpiyansa na sabi ni Jason. No, you're not, umiling-iling na sabi ni Dad. Galit na galit si Jason. What are you talking about? He's right, pumirma ako ng kontrata kung saan tutulungan niya ako sa trabaho, at kunin si Katrina bilang asawa niya, pag-amin ni Dad. Pakiramdam ko, naubos lahat ng energy ko sa katawan. Bakit niya gagawin yun? He's not, he'll have to fight me to take my place. Pinandilata ni Jason ang middle guy. Jason, siya si Sebastian Alvaro. He doesn't have to fight you to take your place. Nagsalita si Leo sa tabi ko, dahilan para mapalipat ang tingin sa akin ng middle guy. Nakatitig sa kaluluwa ko ang mapupusok niyang kulay abo na mga mata, dahilan para manginig ako. Sebastian Alvaro. Sandali lang, alam ko ang pangalang ito. Oh my God, siya ang mafia leader of the town, ang pinakadelikado at nakakatakot. Maraming chismis ang umiikot sa bayan tungkol sa kanya. Ang isa sa mga ito ay ang walang awa na paraan na maaari niyang pumatay nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Kahit na ang mga pulis ay sinusubukang lumayo sa kanyang mafia stuff. Nabalitaan ko rin na may legal siyang negosyo kung saan nagtatrabaho siya tulad ng mga normal na tao. Bakit pipirma si Dad ng kontrata sa kanya? Naglakad pa forward si Sebastian, napalingon si Jason habang papunta sa desk. Kinuha niya ang papel sa file, at pinunit ito sa kalahati, dahilan para mapasinghap ang mga babae. Napalunok ang lalaking nasa likod ng desk na nakatingin kay Sebastian. Kumuha ka ng bago at bilisan mo, sabi ni Sebastian sa kanya, at tumango siya ng walang salita. Mabilis niyang binuksan ang mga drawer sa gilid, at naglabas ng panibagong set ng papel. Inilapag niya ang mga iyon sa mesa sa harapan namin. Wait, tanungin mo siya kung ano ang gusto niya, sabi ni Jason na nakatingin sa akin. Kaya ngayon tatanungin nila ako kung ano ang gusto ko. Ang isang kontrata ay isang kontrata, wala siyang sasabihin tungkol dito, nagsalita si Daddy. Naikuyong ko ang aking kamao sa aking tagiliran, pinipigilan ang aking mga luha. Gusto kong sumigaw at sabihin ang masamang salita bago tumakas dito mula sa lahat. Mas gugustuhin kong mamuhay ng mag-isa, maging isang cat lady habang buhay. Kailangang pumirma muna ang mga witness, sabi ng lalaki kay Sebastian. Lumingon si Sebastian at tumango sa 2 lalaki na kasama niya. Naglakad sila forward, at bawat isa ay pumirma sa papel. Umalis si Leo sa tabi ko at pumirma rin. Ngayon kayong 2 ang pumirma. Sebastian signed the paper in seconds, blanko ang mukha, mahigpit na nakapulupot ang mga daliri sa pen. Ibinaba niya ang pen at umatras, inilagay ang kamay sa bulsa ng pantalon. Your turn, Katrina, wika ni Daddy. Ang boses niya ang nagpapakulo ng dugo ko sa mga ugat ko. Kinuha ko ang pen at pinirmahan ito. Hindi ang perpektong sign na ginawa ko, ngunit hindi mahalaga, tulad ng bagay na ito sa kontrata. Sinadya kong ibaba ng malakas ang pen, bago umatras palayo kay Leo. Now the ring. Isa sa mga kaibigan ni Sebastian ang naglabas ng isang blue velvet box, iniabot sa kanya. Binuksan iyon ni Sebastian bago naglakad palapit sa akin. Ilang mahabang hakbang, at nasa harapan ko na siya. Hinawakan niya ang kamay ko, mabilis na isinuot sa daliri ko ang singsing bago ibinaba ang kamay ko. Lumapit sa akin si Mommy na may dalang isa pang velvet box at kinuha ko ang singsing.
Hinawakan ko ang singsing sa ere at tumangala sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Medyo masikip ito dahil kay Jason ang laki ng singsing. "You are now husband and wife, congratulations," sabi ng lalaki sa likod ng desk na nakakuha ng tingin sa akin at kay Sebastian. Napalunok siya, nakatingin sa ibaba. "That is nonsense," napangisi si Jason habang nakatingin sa dingding. "More like humiliating," sabi ng daddy ni Jason. Umalis na silang lahat, pati na ang lalaking nasa likod ng desk. Si Sebastian at ang dalawang lalaki ay lumabas, naiwan ako, si Leo, ang aking dad at ang aking mom sa loob. "Halika dito, my little girl." Ibinuka ni daddy ang kanyang braso na may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko siya pinansin at tumalikod para yakapin si Leo ng mahigpit. Ipinulupot niya ang braso niya sa akin, dahan-dahan niyang hinimas ang likod ko. "We should walk out," naghihintay si Sebastian. Bulong ni Leo. Kumiwalay kami, at binigyan niya ako ng nakakapanatag ng ngiti. "Kung may kailangan ka, tawagan mo ako," sabi niya at tumango naman ako. Ipinulupot ko ang braso ko sa kanya, at sabay kaming lumabas. Wala akong pakialam kung sinusundan kami ng mga magulang ko o hindi. Nung malapit na kami sa kotse ni Sebastian, inabot sa akin ni Leo yung phone ko na nakalagay sa bulsa niya, since wala yung damit ko at wala akong dalang purse. Umupo si Sebastian sa harap, habang ako naman ay sa likod kasama ang isa niyang kaibigan. Malaki ang pagitan namin habang nakasandal ako sa pinto, nakatingin sa labas. Umandar na ang sasakyan at kinawayan ko si Leo. Ngumiti siya at kumaway pabalik. Maya-maya, nawala na ang paningin ko sa kanya. "Drop us at my place," sabi ni Sebastian sa kaibigan. Sa kabilang banda, si Sebastian. Few days before the wedding. Inilagay ko ang huling file sa drawer bago ito isinara. May kumatok sa pinto ko, at sinabi ko ng malakas na "come in." Isang pamilyar na lalaki ang pumasok, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Umupo siya sa harap ko. "Yes," tanong ko. "I'm Leo Gomez from Gomez Company. My dad came to you for a work a few months ago," sabi niya at sa apelyido niya. Alam ko kung sino yun. His father was such a money and greedy man. "I already did his work," I stated. "Alam ko, pero hindi mo kinuha ang pera mo ayon sa kontrata," sagot niya. Kung naaalala ko ng malinaw, walang pera na kasama. Malinaw na sinasabi sa kontrata na ibibigay niya sa akin ang kanyang daughter bilang asawa ko, kapag tapos na ako sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, ayokong pumirma sa kontratang ito, dahil ayokong magpakasal pero pinilit ako ng daddy ko. Nandoon siya sa opisina nang pumunta sa akin ang daddy ni Leo. "Hindi naman importante," maikling sabi ko. "Alam nating pareho ang pera ay ang kapatid kong si Katrina," matigas niyang sabi. "May nagsasabi sa akin na may higit pa dito. Anong gusto mo? Natuparin mo ang iyong salita," pasimple niyang dagdag. "You want me to marry your sister out of a contract," sabi ko at tumango naman siya. "Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong alam ng lahat na hindi tumupad ang Sebastian Alvaro sa kanyang salita," sabi niya. Tumawa ako ng walang kwenta. "You think it's smart to threaten a mafia leader sa sarili niyang opisina? You won't do anything to me. One of my friends is waiting somewhere and if in 5 minutes I don't walk out of here alive, the news will have only one headline which will include you." Kumpiyansa siyang nagsalita. Naikuyong ko ang aking panga, pinandilatan siya. Few days ago before the wedding. Bumukas ang pinto at napatingin ako kay Adam, my elder brother. Mukha siyang naguguluhan at nag-aalala, habang ako naman ay mukhang naiinis. "What the fuck dude?" Sinabi sa akin ni Carter ang nangyari kanina. Sabi niya sabay upo sa harap ko. Si Carter ay ang aking matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Makalipas ang ilang minuto nang makaalis si Leo, tinawagan ko si Carter at sinabi ko sa kanya ang lahat, dahil kung hindi, tuluyang masisira ang opisina ko sa galit ko. "Like always, panalo ang idea ng father mo," sarkastikong sabi ko. Hindi naman talaga ako close sa father namin, at sa tuwing kausap ko lagi kong sinasabi yung father niya. Napabuntong hininga siya na nakasandal sa upuan niya. "Akala ko lalayo ka na dito, parang ilang linggo na ang nakalipas, simula nang gawin mo ang trabaho nila." Nagsalita siya. Katulad ko, pinilit ni Dad si Adam na pakasalan ng isang babae na isa sa mga anak ng kaibigan niya. Ang kanyang pangalan ay Alicia, at siya ay isang bitch kay Adam. Nangalahati na ang bank account ng kapatid ko dahil sa pamimili nila. Carter found a few things on them, sabi ko na nakakuha ng atensyon niya.
Ilang araw na lang pala ang kasal ng babae, at ang lalaki na papakasalan niya ay hindi mayaman kumpara sa akin, paliwanag ko. Kumunot ang kanyang kilay, kaya pinuntahan ka ng kapatid niya dahil sa pera. Nagkibit balikat ako, I think so. Kilala ang tatay niya sa pagiging gahaman niya sa pera, hindi naman nakakapagtaka kung kagaya niya ang anak niya. Sa tingin mo gold digger siya, pagtatapos niya, at tumango ako. Walang ibang dahilan. Bakit pupunta ang isang brother sa isang leader ng mafia, sasabihin sa kanya na pakasalan ang kanyang dear sister sa isang kontrata? Tanong ko. Tama ka, tumango siya, anong gagawin mo ngayon? I'll do the wedding, upang ipakita sa kanya na tinutupad ko ang aking mga salita. At saka hindi ko naman kailangan mag-commit sa isang contract wedding, it will be just a deal, sabi ko. Sa kabilang banda, si Leo. Few days before the wedding. Nakarating ako sa bahay at isinara ang pinto, nakahinga ako ng maluwag. Sinigurado kong walang sumusunod sa akin pauwi. How did it go? Lumingon ako at nakita ko ang aking lovely wife, si Karen, kasama ang aking beautiful baby girl, si Arya sa kanyang mga bisig. Napangiti ang mga labi ko, mas gumaan ang pakiramdam ko ngayong nakita ko sila. Naglakad ako papunta sa kanila, at hinila ang asawa ko sa aking mga bisig, bago hinalikan ang pisngi ng aking anak. I hope it works, bulong ko. Kumunot ang noo ni Karen, you should tell Katrina. Umiling ako, no, she's already upset about what's happening, if I tell her this news, magugulat siya. Kailangan niyang malaman, giit ni Karen. Ilang araw na ang nakalipas, nalaman ko na pinaplano ni Jason na pakasalan ang kapatid ko, para lang makuha ang kanyang million-worth properties. Nagawa na niya ang mga papel at hindi sinasadyang na ipadala ito sa aming opisina. Iyon ay kung paano ko nalaman ang tungkol dito, at nang basahin ko ang property paper, nabanggit na ang rightful owner, Katrina, ay patay dahil sa isang di maipaliwanag na dahilan. Naisip ko iyon at nagsaliksik ako tungkol kay Jason. Alam kong ang pakikipag-usap sa aking mga magulang ay isang ganap na waste of time, dahil sila ang pumili ng fucker na ito para sa kanya. Nang gawin ang lahat ng research, nakuha ko ang file ni Sebastian Alvaro, at ang kontrata na pinirmahan niya kay Dad. Ito lang ang tanging paraan, para pigilan si Jason sa pagpatay sa kapatid ko. Ito ang tanging paraan para maprotektahan siya. Hindi ko sinasadyang takutin si Sebastian, I don't have the guts to do that. Alam ko ang kapangyarihan niya at ang kaya niyang gawin. Mahal ko ang pamilya ko, at ayokong may mangyaring masama sa kanila. I'll tell her a few days after the wedding. Hopefully Sebastian come to the rescue, napabuntong hininga ako. Kumaway si Arya at ngumiti ako sa kanya. Binuhat ko siya sa aking mga bisig, at binigyan siya ng mga halik. Ngumiti siya ng malawak na ipinakita ang kanyang pink na gum. Sa kabilang banda, si Sebastian. Wedding day in the car. Inihatid kami ni Carter sa bahay ko. Umupo ako sa harap dahil ayokong tumabi sa kanya. Sa halip, umupo si Adam sa tabi niya. Sinulyapan ko siya sa harap na salamin, at nakatingin siya sa labas, nalilito sa kanyang iniisip. Para sa lahat ng alam ko, maaaring gumagawa siya ng isang listahan ng mga bagay na bibilhin niya kapag nakuha niya ang aking credit card. Nakarating kami sa malaking gate, at tumango sa akin ang guard bago ito binuksan. Nang bumukas ito, nagmaneho si Carter sa harap na lugar at nagpark. Tinanggal ko ang seatbelt ko, pagbukas ng pinto. Sinulyapan ko siya at nakatayo siya malapit sa pintuan, mukhang gulat na gulat sa bahay ko. Siyempre matutuwa siya. Ang harapan ng aking bahay ay medyo payak at mapurul tingnan, ngunit sa likod, ito ay mas maganda at maluho. Ang harap ng bahay ay nagtatago ng lahat ng kagandahan ng likod, palaging nakakagulat na mga newcomers. I love this place sobra. Pumunta ako sa front porch at binuksan ang pinto. Sumama siya, tumingin sa paligid na natulala. Nanatili sina Adam at Carter malapit sa kotse, dahil kailangan kong bumalik sa trabaho para sa mafia. I had to postpone a meeting for this wedding and I'm already 15 minutes late. I'm always on time. Thalia, malakas kong tawag. Si Thalia ang kasambahay ko at dito siya nakatira, sa guest house kasama ang asawa niyang si Alfred, na isa sa mga driver ko. Pareho silang nagtatrabaho para sa akin sa nakalipas na 6 na taon. Ako ay 20 taong gulang noong binili ko ang bahay na ito, at ngayon ay 26 na taong gulang na ako. Si Thalia ay nasa edad 40, habang si Alfred ay nasa edad 50. Naglakad si Thalia papunta sa amin, at tumingin kay Katrina na nanlalaki ang mga mata. We're married. Dito siya titira ngayon. Pagpapaalam ko kay Thalia, at tumango naman siya. Show her around and take care of her. Kailangan kong bumalik sa trabaho, sabi ko.
Sa kabilang banda, si Katrina. Ang bahay na ito ay napakalaki at napakaganda. Pinilit kong itago ang gulat kong ekspresyon habang nakatingin sa paligid. Umalis si Sebastian ng bahay, habang ako ay nakatayo sa parehong lugar, awkwardly. Hi, I'm Thalia. Ako ang maid dito. Nagpakilala siya. Kasing tangkad ko si Thalia, maikli ang dirty blonde na buhok, rosy cheeks, dark brown eyes, and she has really pale skin. Hi, I'm Katrina, the new bride. I awkwardly said the last part as I didn't know what else to say and she just smiled at me, not judging. Well, welcome home, you look pretty in your dress. Pinapurihan niya ako. Ito ang unang papuri na nakuha ko simula kaninang umaga. Thank you, sincere kong sabi. Naglakad siya sa likod ko, at isinara ang pinto bago muling lumingon sa akin. Wala pang dumating sa mga gamit mo, at duda ako na gusto mong manatili sa damit na ito. Paano kung ipahiram ko sa iyo ang isa sa akin, at pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang paligid? Iminungkahi niya. Sige, tumango ako. Umupo ka o maglakad-lakad, babalik ako agad. Nakangiti siya habang tumatakbo patungo sa dulo ng silid patungo sa pintuan, na sa tingin ko ay humahantong sa labas. Sa likod siya nakatira. Napatingin ako sa bago kong paligid. Humakbang ako pasulong bago ako huminto. Ang sahig ay nagniningning, na nagpapakita kung gaano ito kalinis, kaya itinaas ko ang harapan ng aking damit, at tinanggal ang aking heels, hinawakan ang mga ito sa kanilang mga tali. Naglakad ako papunta sa nakabukas na glass door sa likod ng couch, at nagulat ako nang makita ko ang setup ng pool niya. May isa pang set ng mga sopa sa labas, mga palm tree, fire pit area, patio area. Hindi ako naglakad palabas habang hinihintay ko si Thalia. Umupo ako sa couch na komportable. Narinig kong bumukas ang pinto. Bumalik na ako. Napatingin ako sa kanya, at naglakad siya papunta sa akin na may dalang pink na dress. Sa tingin ko babagay ito sa iyo, sabi niya habang inaabot sa akin ang damit. Salamat, sabi ko ulit. Halika, ipapakita ko sa iyo ang master bedroom. Sinundan ko siya hanggang sa hagdan na nasa gilid ng sala. Napahawak ako sa riles dahil natatakot akong tumapak sa harap ng dress ko at mahulog. Pagdating sa itaas, may isa pang sala sa gitna. Sa magkabilang gilid, may pinto na humahantong sa isang hallway. Lumingon siya sa right side at sinundan ko siya. Ang pasilyo na ito ay direktang humahantong sa isang pinto. Binuksan niya ito at pumasok sa loob. Master bedroom. Ang ganda, komento ko. Tumawa siya, Sebastian has a great choice. Naglakad siya papunta sa isa pang pinto malapit sa bintana, at binuksan niya ito. Eto ang banyo. Pwede ka nang magpalit dito habang magpapagawa ako ng maiinom mo. Ano gusto mo? Coffee, tea, milkshake, juice? Juice will be good, sagot ko at tumango naman siya. Paglabas niya ng kwarto, ibinaba ko ang damit sa kama, at ang heels ko malapit sa wooden sitting area. Naglakad ako malapit sa bintana, at bahagyang hinila ang kurtina sa gilid para tumingin sa labas. Ang tanawin ay ang front entrance. Binitawan ko ang kurtina bago tumingin sa paligid. May isa pang pinto na patungo sa closet. Ang kanyang closet ay nasa likod ng dingding ng kanyang kama. Pumasok ako at namangha ako sa dami ng suit niya. Nang matapos akong tumingin sa paligid, kinuha ko ang dress at nagpalit. Ang sarap sa pakiramdam na wala sa wedding dress. Dahil wala akong sapatos o sandals na maisuot, kailangan kong isuot ang aking heels. Kinuha ko ang wedding dress, at inilapag sa maliit na sopa. Pagkatapos ay bumaba ako sa kusina kung saan naroon si Thalia. Tumayo ako sa may counter, at inabot niya sa akin ang isang baso ng juice. Fresh orange juice for you. Salamat, sumimsam ako at ang cold liquid ay naramdaman kong nakakapanibago. Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Naglakad siya sa harap ko, at sinundan ko siya. May dalawang guest room dito, na halos hindi namin ginagamit. Naglakad siya papunta sa huling kwarto, na mas malapit sa likod na pinto na ginamit niya kanina. Binuksan niya ito at tumabi para makita ko ang loob. It's a small library, wika niya habang nililibot ang paningin ko. Damn, mas makulay ang kwartong ito kaysa sa ibang mga kwarto. Sino ang kadalasang nagbabasa dito? Curious kong tanong. Walang sino man, ilang libro lang ang binabasa ko sa aking libreng oras sa aking guest house, ngunit hindi dito. Siguro, mas gagamitin mo itong kwarto kaysa sa amin, sabi niya, kaya napatingin ako sa kanya. Siguro. Gusto mo bang makita ang guest house ko? Tanong niya, at tumango naman ako. Lumabas kami ng kwarto at binuksan niya ang pinto sa likod. Naglakad kami sa green grass, papunta sa isang guest house.
Binuksan niya ang front door at pumasok sa loob. "Alfred, may bisita tayo," malakas na sabi niya bago hinawakan ang kamay ko. Excited niya akong hinila papunta sa sala niya, at sabay pasok ni Alfred mula sa kwarto nila. "Oh, sino itong magandang babae?" Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. "I'm Katrina, nice to meet you." Nagpakilala ako. Siya ang wife ni Sebastian. Dagdag ni Thalia na ikinalaki ng mata ni Alfred. At siya ang asawa kong si Alfred. Isa rin siya sa mga driver ni Sebastian, sabi sa akin ni Thalia. "Oh, kasal na si Sebastian?" tanong ni Alfred na hindi makapaniwala kay Thalia. "Oo, well welcome," ngumiti siya, at ngumiti rin ako pabalik. Mabait at magiliw ang dalawang ito. I feel less miserable and sad now, dahil alam kong may dalawang tao dito na makakausap ko. Nanatili kami sa guest house ng ilang minutong nag-uusap, bago kami naglakad pabalik sa main house. Nagluto si Thalia, at sabay kaming naghapunan. For some reason, nakaramdam ako ng pagod. Kaya makalipas ang isang oras, nasa kama na ako at handang matulog. Kaninang umaga, nagising ako sa isang malakas na kalabog mula sa kwarto. Nanlaki ang mata ko, at napalingon ako sa pinanggalingan. "I'm so sorry nagising kita." Humingi ng paumanhin si Thalia habang pinupulot ang anumang nahulog niya sa sahig. "Ayos lang," paninigurado ko sa kanya. Dumapo ang mga mata ko sa bag na hawak niya, at nakilala ko ito, isa iyon sa mga bag ko. "Nandito na ang mga gamit ko," tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. "Ibinaba sila ng brother mo kaninang umaga, at inilagay ko na ang lahat sa closet, gaya ng hiniling sa akin ni Sebastian." Sagot niya bago naglaho sa closet. Nagsasalita tungkol sa kanya. Inilipat ko ang tingin ko sa bakanteng espasyo sa tabi ko, at mukhang hindi nagalaw ang kama. Hindi ko nakita si Sebastian, simula nung iniwan niya ako sa pinto. Dito rin ba siya natulog? Lumabas si Thalia sa closet. "Nasaan na siya?" tanong ko kay Thalia. Naintindihan niya agad kung sino ang tinutukoy ko. "Nasa trabaho pa siya, hindi pa siya umuwi." Sumagot siya. "Oh, mag-freshen up ka na, at maghahain ako ng almusal." Suggest niya, at tumango naman ako. Dahil wala akong dalang damit kahapon, natulog ako sa pink na dress na binigay niya sa akin. Hindi man lang ako nakapag-shower. Umupo ako sa kama, at kinuha ko ang phone ko sa bed table. Binuksan ko ito, at nanlaki ang mata ko nang tumingin ako sa orasan, 9:15 AM na, nasobrahan ako sa tulog. Mayroong ilang mga email mula sa opisina, at ilang mga missed call mula sa aking assistant na si Neri. Kailangan ko siyang tawagan agad. Hinubad ko ang blanket sa akin at tumayo ako. Ibinalik ko ang phone ko sa bed table, bago naglakad papuntang banyo. I did my business, brushed my teeth and washed my face. Pagkatapos ay tumalon ako sa shower. Tumama sa balat ko ang mainit na tubig, kaya napabuntong hininga ako. Nanatili ako ng 15 minuto bago ako lumabas, nagpatuyo at binalot ng tuwalya ang aking dibdib. Pumunta ako sa malaking closet at hinanap ang mga damit ko. Nag-light makeup ako, nagsuklay ng buhok at saka bumaba. Nadatnan ko si Thalia sa kusina, nagliligpit ng pancake. "So, kamusta ang iyong tulog?" tanong niya, habang nakatayo ako sa may counter. "It was surprisingly good, na-overslept ako na bihirang mangyari sa akin," sagot ko na ikinangiti niya. "That's great," komento niya. Gumawa pa siya ng ilang pancake, nagluto ng mga sausage, at lumapit sa refrigerator para kumuha ng juice. Nga pala, tumawag ulit si Sebastian, at sasamahan kanya sa almusal, pagpapaalam sa akin ni Thalia. That should be interesting. Kailan siya pupunta dito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Napalingon kami sa pinto, at pumasok si Sebastian habang niluluwagan ang kurbata. "Serve breakfast, Thalia," sabi niya kay Thalia, panandaliang sumulyap sa akin. He might sound demanding and a jerk, but the tone he used on her, showed me that he respected her. Parang ayaw din niya akong tingnan. "Ayaw mo muna mag-freshen up?" tanong ni Thalia at umiling siya ng no. "I'll freshen up after breakfast. I need to go back to work right after," sagot ni Sebastian. Umupo siya sa dining table, nilagay ang phone niya sa mesa. Nakaupo siya sa head of the table, and I presume that's his usual spot. "Take a seat beside him," bulong ni Thalia sa tabi ko. Nag-alinlangan akong tumango, bago pumunta sa mesa.
Umupo ako sa right side, and he moved his blank stare on me. Pumwesto si Thalia sa pagitan naming dala ang almusal, at inihain sa amin. Agad na sumandok si Sebastian, at nagsimula na rin akong kumain. Bigla siyang napatigil sa pagkain na parang may naalala, at may inabot sa bulsa niya. Pinagmasdan ko ang pagtanggal niya ng isa niyang credit card, at inihampas ito sa mesa sa harapan ko na ikinagulat ko. Ibibigay ko sana kahapon bago umalis, pero nakalimutan ko. Panunuyo niyang sabi, ang malalamig niyang mga mata ay bumaon sa aking mapurol na hazel na mga mata. Nanatili akong nakatitig ng ilang segundo, at sapat na para maintindihan ko na galit sa akin ang lalaking ito. Sa tingin niya gusto ko ang credit card niya, ang pera niya. Hindi ko ini-expect na magugustuhan niya ako, o makikipagkaibigan, pero hindi ko rin inaasahan na sobrang galit niya sa akin. Naging pabigat lang ako sa kanya. Little does he knows na napadpad din ako dito. Bahagya kong ibinagsak ang tinidor ko sa mesa, biglang nawalan ng gana. Thalia, sabihin mo kay Alfred na siya na ang magiging driver ni Madam simula ngayon. Sabi ni Sebastian kay Thalia, na tahimik na tumango. Tumayo si Sebastian, kinuha ang phone niya bago umakyat. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko, at napatingin ako kay Thalia na nakatingin sa akin na may kasamang ngiti. Hindi ako nagugutom, sa library ako, palusot ko habang tumatayo. Pumunta ako sa library, at isinara ang pinto sa likod ko. Alam kong hindi ito magiging madali. Inihanda ko na sa isip ang aking sarili para sa pinakamasama, bago ang pakikitungo, ngunit natamaan pa rin ito. Ayoko ng ganitong pakiramdam ng pagiging pabigat sa isang tao. Kung hindi dahil sa katangahang kontratang ito, magiging malaya si Sebastian, walang pasanin. Hindi man lang niya ako makikilala. Napaupo ako sa ground, pinag-cross ang mga paa ko bago pumikit. Huminga ako ng malalim at nilabas lahat. Ginawa ko ito ng ilang minuto, bago ako huminto, at nagmulat ng mga mata. Katrina, you are strong, you can do this. Every time you fell, hinihila mo ang iyong sarili at ipinakita sa mga tao na wala kang pakialam, maaaring mas matigas ang isang ito, ngunit mas malakas ka. Sa loob-loob ko ay pinalakas ko ang loob ko. Nanatili ako sa ground, ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga dahon ay umiindayog, habang umiihip ang hangin. Sinama ko ang tahimik na kapaligiran, at ang kapayapaang inaalok ng silid na ito. It didn't last long. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko, kaya napatingin ako sa ibaba. Ito ay isang message mula kay Neri. Call back when you're free please. Neri. Nang umalis si Sebastian, na alam kong ginawa niya simula nang marinig kong umandar ang sasakyan niya, dumiretso ako sa master bedroom. On my way, sinubukan kong hanapin si Thalia, pero wala siya. I guessed, pumunta siya sa guest house. Pagdating sa kwarto, hinanap ko ang laptop ko. Itinago ito ni Thalia sa mga shelf sa ibaba ng aking mga damit, kasama ang aking mga charger, notebooks at diaries. Kinuha ko ang work diary ko at ang laptop ko bago pumunta sa couch. Umupo ako, dinial ko ang number ni Neri, at hinintay na sagutin niya. Hello. Hey, sabi ko. Oh my God, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya, na ikinakunot ng noo ko. Bukod sa pagiging assistant ko, naging mabuting kaibigan ko rin siya. Alam niyang naka-arranged marriage ako, pero ang pag-aalala sa boses niya ay nagsasabi sa akin na para sa ibang bagay. Oo, bakit? Itinanong ko. Well, lumalabas ang chismis na kinidnap ka sa iyong wedding day, at kasal ka na ngayon sa isang mafia. Bulong niya sa huling bahagi. Sino ba naman ang nagkalat ng chismis na ito? Hindi ako kinidnap, paninigurado ko sa kanya. Oh thank Lord, wait a minute, you didn't deny the last part. She pointed out kaya napabuntong hininga ako. Kasi totoo, sabi ko. Damn, is he hot? Nagtataka niyang tanong. Inilibot ko ang paningin ko. Neri. Ano, curious lang ako. Pabiro niyang sabi. Anyway, let's talk about work. Bukas babalik ako sa office at... Girl, you just got married. Pinutol niya ako, halos mapasigaw sa tenga ko. Nagsalubong ang kilay ko. So, look, alam kong wala itong ibig sabihin sa iyo, dahil ito ay isang deal. Ngunit bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito, upang maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili? 2 taon ka nang nagtatrabaho. Magpahinga ka at mag-enjoy. Sabi niya. Maraming trabaho ang nakabinbin, paalala ko sa kanya. Then work from home. Don't worry about the office, I'll send you all the pending files by email, and once you check them, I'll make sure the rest of the work will be done correctly.
She reassured me. Sigurado ka bang magagawa mong? Yes, boss. Bumuntong hininga ako, I guess makakapagtrabaho na ako dito. By the way, ang tinutukoy ng lahat, ikaw ay mafia bride. Panunuya ko, iyon lang ang naiisip nila. Natawa si Neri, alam mo kung paano sila. Anyway, send me some of the files. Magtatrabaho ako kaagad. Oo naman, ibinaba ko ang tawag at hinintay na ipadala niya sa akin ang mga file. Nang ginawa niya, sinimulan ko ang una. Makalipas ang 2 oras, nakarinig ako ng katok, kaya napatingin ako sa pinto. Lunchtime, sabi ni Thalia sa akin, I'll serve your food. Wait, pinigilan ko siya bago siya umalis. Can I have lunch with you and Alfred? I don't want to eat alone. Tanong ko, at napatingin siya sa akin na nagtataka. Oo naman, pero kailangan nating pumunta sa guest house. Nagkibit balikat ako, no problem. Pinatay ko ang laptop ko bago bumaba, sumunod kay Thalia. Huminto siya sa may counter, inabot sa akin ang juice jar habang hinahawakan niya ang food pot. Sabay kaming lumabas ng guest house. Alfred, tawag ni Thalia habang inilalagay ang kaldero sa mesa. Coming honey, sagot ni Alfred. Nilagay ko ang juice sa tabi ng pagkain at tumingin sa paligid. Pumunta si Thalia sa cabinet at kumuha ng mga plato. Hi, lumingon ako at nakita ko si Alfred na nakangiti sa akin. Hi, bati ko sa kanya. Gusto niyang mag-lunch kasama tayo, sabi ni Thalia sa kanya. If you don't mind, dagdag ko. Humalakhak si Alfred, why would we mind? Bihira kaming makakuha ng anumang kasama. Oh, kunin na natin ang pagkain natin, at punta tayo sa backyard garden natin. Tuwang-tuwang mungkahi ni Thalia. Backyard garden. Sure honey. Inihain ni Thalia ang pagkain namin na pasta, at inabot niya sa akin ang plato kung may juice. Gusto ko siyang tulungan pero hindi niya ako pinayagan. Naglakad kami papunta sa vacation niya, at nagulat ako nang makita ang view. Gusto mo ba? Tanong ni Alfred sa akin, at tumango naman ako na natulala pa rin sa paligid. Si Alfred ang nagdisenyo nito, dagdag ni Thalia. Ang ganda talaga, komento ko. Pakiramdam ko ay paulit-ulit kong sinasabi ang pangungusap na ito, ngunit ito ay totoo. Naglakad kami malapit sa fire pit area at naupo. Nagsimula na kaming kumain. Kaya dear, sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili, nagsalita si Alfred. Nako, wala naman masyado. I work in my dad's office, I love to spoil my little niece, I love painting and drawing and I try to think about more things, pero walang pumasok sa isip ko. Yun lang, sabi ko. Anong klaseng painting ang iginuguhit mo? Interesadong tanong ni Alfred. Anything that comes in my mind, sometimes the drawing end up reflecting what I was feeling while drawing it, but I stopped this hobby 2 years ago, sagot ko at sumimangot siya sa huling bahagi. Bakit? I started to focus more on work, maikling sagot ko. And this wedding was a part of your work, sabi ni Thalia sa malambing na tono, nakatingin sa akin. Dahan-dahang tumango ako, I didn't have a say in it. About this morning, hindi ko alam kung anong nangyari kay Sebastian, hindi siya ganito kasungit at. Okay lang, I interrupted her, naiintindihan ko. Kung may kailangan ka, maaari kang magtanong sa amin. Gayun din, iminumungkahi kong simulan mong magpinta muli. Pakiramdam ko ay makakatulong ito sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Sabi sa akin ni Alfred. Siguro gagawin ko. Kumain kami ng lunch, at nag-relax ng ilang minuto na nag-uusap tungkol sa mga random na bagay. May iba akong ipapakita sa'yo, biglang sabi ni Alfred na ikina-curious ko. Naglakad siya patungo sa kakahuyan, sinundan namin siya ni Thalia sa likod. Naintriga ako nang may nakita akong mga yabag pababa sa kung saan. Sa kalagitnaan ng mga hakbang, ako ay napabuntong hininga. Ginawa mo rin ba ito? Tanong ko kay Alfred, at proud siyang tumango. Sa tulong, dagdag ni Alfred. Maraming bagay ang ginagawa ng lalaking ito kapag may libreng oras siya, komento ni Thalia, na may pagmamalaki ng ngiti. May isda ba dito? Tanong ko at umiling siya ng no. Unfortunately, hindi ako nagkaroon ng oras upang umalis at bumili ng ilan. Paano kung aalis tayo ngayon? I suggested. He gave me an apologetic smile. Mayroon akong ilang mga gagawin. Well, okay lang. Kagabi, pagkatapos naming maghapunan, sinabi sa akin ni Thalia na tumawag si Sebastian, at late na daw siya uuwi. Hindi niya sinabi kung bakit siya malilate, ngunit ipinalagay ni Thalia na siya ay naipit sa isang trabaho.
Natapos akong magtrabaho ng ilang oras sa aking laptop, tinatapos ang isa sa mga file. Ipinadala ko ito kay Neri, at pagsulyap ko sa orasan ay 1 AM na. Katulad noong nakaraang gabi, binuksan ko ang isa sa mga lamp dahil ayaw kong matulog ng madilim. Takot ako sa dilim. Kaninang umaga pagkagising ko bandang 9:15 AM, mag-isa pa rin ako. Isa pa, hindi siya umuwi kahapon. Alam kong sinabi ni Thalia na malilate siya dahil sa trabaho niya, pero paano kung may ibang dahilan? Paano kung ayaw niyang pumunta dito dahil nandito ako? Ang ibig kong sabihin ay gusto ng lahat ng kaunting privacy sa kanilang silid, kapag umuwi sila mula sa trabaho sa isang nakakapagod na araw. Kaya nag-isip ako ng solusyon sa problemang ito. Napakaraming kwarto sa bahay na ito. I'll shift in one of them, and he'll be free. Plus I won't feel bad for letting the lights on, dahil ako ay matutulog mag-isa. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Nagbihis ako ng kaunti dahil may mga bagay akong nasa isip na gusto kong gawin ngayon. Pero breakfast muna tayo. Bumaba na ako at nakita ko si Thalia na naglalagay ng mga plato sa mesa. Good morning, bati ko sa kanya. Good morning, siya'y ngumiti. Nasaan si Alfred? Tanong ko pagkaupo ko sa dining table. Noong iniwan ko siya kaninang umaga nagdidilig siya ng mga halaman sa likod bahay. Dapat tapos na siya, kaya ilang segundo lang ay nandito na siya, sagot ni Thalia. Ngayon ay kumakain kami ng eggs with grilled toast at bananas. Habang nakaupo si Thalia sa harapan ko, narinig namin ang pagsara ng pinto. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Alfred na may malawak na ngiti sa labi. He was in a happy mood. Gutom na ako. Pinagsalikop niya ang kamay habang naglalakad papunta kay Thalia habang nakatutok ang mga mata sa pagkain. Good morning dear, bati niya sa akin kaya napangiti ako. Good morning, bati ko pabalik sa kanya. Umupo siya sa tabi niya, at pinagsilbihan namin ang sarili namin. So, any plans for today? Tanong ko pagkatapos ng ilang segundo. Nothing, parehong sagot ni Thalia at Alfred. Mabuti. Bahagyang ibinaba ni Alfred ang kanyang tinidor sa kanyang plato, bago tumingin sa akin. Kailangan mo bang ihatid kita kung saan? Curious na tanong ni Alfred. Actually we need to go somewhere, sagot ko na ikinagulat niya, at ni Thalia. Saan? Sa fish store, sumagot ako. Gusto mo talagang bumili ng mga fish ha? Sabi ni Alfred, at tumango naman ako. Lahat tayo ay free, so why not go there and buy some fish for the pond, dagdag ko. Nako hindi ako makakaalis, I need to stay here, baka sakaling umuwi si Sebastian, at may kailangan, pero dapat kayong dalawa, wika ni Thalia. Fine pero kailangan kong humingi kay Sebastian ng pera para sa... No, putol ko kay Alfred. I'll buy them, no need to ask him money. For some reason, nasa isip na ni Sebastian na nandito ako para sa pera niya. Ayokong humingi ng pera sa kanya si Alfred dahil alam kong mali ang pagkakaintindi niya sa lahat. Hindi mo kailangan, gagawin niya. No, I want to buy them, paninigurado ko sa kanya. Okay, pero huwag kang gumastos ng malaki sa mga isda na yan ha. Babala sa amin ni Thalia, at tumango kami. Pagkatapos ng almusal, tinulungan ko si Thalia na maglinis, habang si Alfred naman ay nagpalit ng damit. Dahil kami lang, sinamantala ko ang pagkakataong ito para tanungin siya tungkol sa iba pang kwarto ng bahay. Thalia, pwede bang kumuha ng isa sa ibang kwarto ng bahay? Tanong ko sa kanya habang nagpapatuyo ng kamay ko sa isa sa mga tuwalya sa kusina. Ibinaba niya ang tuwalya sa kanyang kamay sa counter bago tumingin sa akin na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit, is everything okay? Tanong niya. Oh yeah, everything's good. I wanted to start painting again, and I don't want to have all my things lounging in his room. I half lied. Dahil iminungkahi ni Alfred na magsimula akong magpinta muli, ang ideyang ito ay nananatili sa aking isipan. At ngayong working from home ako, at ako ay may mas maraming oras para sa aking sarili, bakit hindi magsimulang muli? Okay, maaari kang magkaroon ng isa sa iba pang mga silid. Ako na maglilinis para sa'yo, sabi niya at tumango ako. Salamat. Pumasok si Alfred at sabay kaming lumabas papunta sa sasakyan. Umupo kami, at inihatid niya kami sa fish store. Pagdating doon, labis kaming namangha sa mga uri ng isda na mayroon sila na hindi namin mapili. Pagkatapos ng 30 minutong pagtitig sa kanilang lahat, sa wakas ay nagpasya kaming bumili ng ilang koi fish, dahil ang kanilang mga sizes ay maganda para sa pond. Bumili kami ng 6 na red-orange koi fish, at 6 na yellow na goldish butterfly na koi fish, na medyo mahal.
Nang sabihin niya sa amin ang kabuuang pera na kailangan naming bayaran, tumingin sa akin si Alfred ng mataman. Sabihin na lang na gumastos ako ng ilang daang dolyar para sa kanila. Paano kung hindi natin sasabihin kay Thalia ang halaga ng pera? Tanong ni Alfred at tumango naman ako. Binalaan niya kami na huwag gumastos ng malaki sa mga isdang ito. Sige, paglabas namin sa fish store, pumunta kami sa other store. Binili ko ang lahat ng mga supply na kakailanganin ko upang magsimulang mag-painting muli, canvas, pencils, colored pens, paints, all sizes brushes, glue, scissors, decorative stuffs and even a sketch pad. Ini-swipe ko ang aking credit card, at binayaran ang lahat. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ako ni Alfred na mailabas lahat ng gamit sa kotse, at laking gulat ni Thalia sa dami ng mga binili namin. Pina-acclimate namin ang mga isda sa loob ng 30 minuto sa pond bago namin ilabas ang mga ito. Umupo kami sa tabi ng pond, nakatingin sa mga makukulay na isda na lumalangoy sa paligid. It was peaceful. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ko si Thalia na maglinis, dahil wala naman akong ibang gagawin. Lahat ng gamit ko sa pagpipinta ay nasa bago kong kwarto, pero hindi ako makapunta doon, dahil may alikabok pa sa kwarto, at ayaw ni Thalia na magkasakit ako, kaya bukas ako lilipat doon. Wala pa rin si Sebastian sa bahay. I try not to think about this, but a part of me was feeling guilty na hindi siya umuwi dahil sa akin. Hey, hindi ko pa naman pinakita sa'yo yung pool diba? Biglang tanong ni Thalia na nakatingin sa akin. Umiling ako, hindi. My bad, let's go at ipapakita ko sa'yo. Napakaganda nito sa gabi, siya'y ngumiti. Naglakad kaming dalawa papunta sa malaking glass door and she slid it open. I never came to this part of the house. Bahagyang nanlaki ang mata ko. That's, wow, komento ko na namangha sa nakita. Ang pool ay umiilaw sa gabi, at may mga ilaw sa mga puno. Tumawa si Thalia, sabi ko naman sa'yo maganda to kapag gabi. Lumibot ang mga mata ko sa paligid, at mukhang hindi nagalaw ang lugar na ito. Mukhang bago, napakalinis at perpekto. Ginagamit ba niya ang pool na ito? Nagtatakang tanong ko. Oo, kadalasan ginagamit niya ito bilang pain reliever. Sagot niya kaya nagsalubong ang kilay ko. Pain reliever, itinanong ko. Oo, alam mo namang nasa mafia siya diba? Maingat na tanong niya. I do, tumango ako. Well, some nights are tougher than the others. Minsan umuwi siya na sobrang galit, minsan sobrang pagod, muscle tensed at ang paglangoy ay parang paraan para pakalmahin ang sarili. Gaya ng pagpapahayag mo ng sarili mo sa pagpipinta, ginagamit niya ang paglangoy bilang paraan upang ilabas ang lahat ng kanyang hindi sinasabing mga salita. Paliwanag ni Thalia. Wala siyang kausap. Tanong ko at binigyan niya ako ng mahinang ngiti. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang pagiging matigas at walang emosyon ay isa sa pinakamagagandang qualities ng isang mafia leader. Ang pagpapakita ng mga emosyon o pakikipag-usap tungkol dito, parang isang mahinang pinuno. Natigilan siya. That sucks, bulong ko. Alam ko. Nanatili kaming tahimik doon, hinahangaan ang tanawin. Let's go sit on the couch, sabi niya at tumango ako. Gusto mo bang lumangoy? Tanong niya sa akin, habang naglalakad kami papunta sa couch. Umupo kami, nakaharap sa pool. Umiling ako, not tonight. Ngayong nagsasalita na si Thalia tungkol kay Sebastian, gusto kong malaman pa. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? Nag-aalangan kong tanong. Sure, ano ang gusto mong malaman? Tanong niya. Nagkibit balikat ako, well, wala akong alam tungkol sa kanya. Oh, simulan natin sa pamilya at kaibigan niya. Suggest niya, at tumango naman ako. So he has, wait, actually I have a few pictures that will help you understand. Wait right here, babalik ako. Sabi niya habang tumatayo. Bumalik siya sa loob habang naghihintay ako dito. Bumalik siya na may dalang librong mala-album at umupo siya sa tabi ko. Binuksan niya ito at binuklat ang mga pahina. Nakita ko ang ilan sa kanila at mukhang album niya iyon. Naroon siya at si Alfred at isa pang binata. Sino siya? Tanong ko sabay turo sa lalaki. Tiningnan ni Thalia ang larawan na may hindi mabasang ekspresyon. Anak ko yan si Flynn. Mababa niyang sabi. Kitang-kita ko ang sakit na bumabalot sa mukha niya habang nakatingin sa kanya. Oh, I'm sorry for being nosy. Taos puso akong humingi ng tawad. It's okay, ngumiti siya sa akin. Si Flynn ay katulad ni Alfred ng husto. Sa tuwing nag-iisip siya ng kung anong cool na ideya, hindi siya mag-aaksaya ng oras na gawin ito at ipakita ito sa amin. Since he was a little kid,
Alam naming dalawa ni Alfred na marami siyang makakamit, at ginawa niya, nang labis na ngayon ay nakita niya kaming cheap, boring at isang pasanin. Napabuntong hininga siya sa huling bahagi. Nagkaroon siya ng kasintahan. Hindi ko siya gusto dahil alam kong nandyan siya para sa pera. Narinig kong nakikipag-usap siya sa ibang lalaki habang kasama si Flynn, at nang sinubukan kong bigyan siya ng babala, naisip niya na gumagawa ako ng mga dahilan. Nag-away sina Flynn at Alfred at ito ang pinakamalakas na away na nakita ko. Nagpatuloy siya at sinabihan kami na makakuha ng tunay na trabaho sa halip na magtrabaho bilang isang katulong sa ibang bahay. He was embarrassed of us. Lumapit ako at ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang balikat, niyakap siya sa isang nakakaaliw na yakap. Simula noon umalis siya at hindi na namin siya nakita. Dagdag niya. I'm so sorry, bulong ko. I am too, bulong niya. Makalipas ang ilang minuto, umiwas ako ng tingin sa kanya. Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Okay, balik tayo kay Sebastian ngayon, sabi niya at tumango naman ako. So eto si Adam, kapatid niya, at siya si Carter, best friend at partner niya. Nakilala ko agad sila, pareho silang kasama niya sa marriage office, ang dalawa niyang witnesses. This is Alicia, like you and Sebastian, Adam had a arranged marriage with Alicia. Si Alicia ay anak ng malapit na kaibigan ni Mr. Alvaro, ang kanilang ama. Paliwanag ni Thalia. This is Mr. Alvaro and Mrs. Alvaro, the bastard and the bitch. Sabi niya na ikinalaki ng mata ko sa pagiging prangka niya. They are bad people, really bad people Katrina, sabi ni Thalia. Saan sila nakatira? Curious kong tanong. Malayo na dito, at buti na lang hindi na sila pumupunta dito. Nakipag-away si Sebastian sa kanyang ama, at simula noon ay wala na silang family gathering, sagot ni Thalia. Sa tingin mo ba, alam nila ang tungkol sa akin at ni Sebastian? Hindi ko napigil ang magtanong. I honestly have no idea. I mean it could be one of Mr. Alvaro's ideas, but I doubt Sebastian listened to him anymore. Sagot niya, unless tinakot niya si Sebastian. Kumunot ang noo ko. Kung ganun, no wonder ayaw makita ni Sebastian ang mukha ko. Thank you for showing me those pictures, and telling me about them. And even about Flynn, nagsalita ako. You're welcome. Nagtagal pa kami ng 20 minuto, bago tinawagan ni Alfred si Thalia. Pumunta siya sa guest house, habang ako naman ay pumunta sa kwarto ni Sebastian. Naligo ako at nagpalit ng comfy pajamas ko, bago tumalon sa kama. I let sleep take over. Makalipas ang 2 araw. Kahapon ng umaga, sa wakas ay lumipat na ako sa bagong kwarto. Gumugol ako ng 2 oras sa pag-aayos ng lahat ng gamit ko sa kanilang mga bagong lugar, at pag-aayos ng lahat ng gamit ko sa pagpipinta. Maswerte akong nakahanap ng desk at cabinet na paglalagyan ng lahat ng gamit ko sa pagpipinta. Ang canvas ay nasa sahig malapit sa desk. Kaninang umaga nagising ako nang tumunog ang phone ko. Tinatamad akong gumulong-gulong, at kinuha ang phone ko sa table ng kama. Tiningnan ko ang ID at nagulat ako nang makita ko si Karen, asawa ni Leo na tumatawag. Sinagot ko. Good morning, umalangaw sa aking tenga ang kanyang masayang boses. Good morning, bati ko sa kanya pabalik, unfortunately not matching her energy. Naiistorbo ko ba ikaw? Maingat na tanong niya. She knows about my old work schedules which were me, working and working. Sa ngayon ay 9:15 AM at kadalasan, sa oras na ito, nasa opisina na sana ako at nagtatrabaho. Nakahiga pa ako, sagot ko. She dramatically gasps, oh my lord, that's miracle. Inilibot ko ang paningin ko. Kamusta si Arya? Tanong ko, binago ang topic. Yes, okay lang kami ni Leo, salamat sa pagtatanong. Sarcastic niyang sabi kaya napangiti ako. Arya is absolutely fine and she sure miss you. That is why I called, to invite you for dinner. Sinabi niya sa akin. Miss ko na rin siya, pupunta ako dyan. Sumang-ayon ako, wala naman akong plano. Sa tingin mo ba sasama si Sebastian sa'yo, o pupunta ka mag-isa? Tanong niya. Umuwi nga si Sebastian kahapon pero malamang bumalik na siya sa trabaho. At saka, hindi ko akalaing papayag siyang pumunta sa kanilang lugar. Pupunta ako mag-isa. Sa wakas nagsalita na rin ako. Okay, see you. See you. Ibinalik ko ang phone ko sa mesa, before pushing the blanket off me. Pumunta ako sa banyo, naligo at naghanda para sa araw na iyon. Nag-makeup ako at nagsuklay ng buhok bago naglagay ng pabango.
Kailangan kong pumunta ulit sa store para bumili ng iba pang color pen, marker at table lamp. At ngayong naimbitahan ako para sa dinner sa bahay ni Leo, kailangan kong bumili ng ilang alak at ilang mga laruan para kay Arya. Bumaba na ako at nakita ko si Alfred at Thalia malapit sa dining table. May pinag-uusapan silang dalawa at nang mapansin nila ako, huminto sila para salubungin ako. Alfred, pwede mo ba akong ihatid sa store pagkatapos ng almusal? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Siyempre. Oh, and Thalia, I'm invited to my brother's house for dinner, pagpapaalam ko sa kanya. Sinabihan niya akong ipaalam sa kanya tuwing lalabas ako, o kung kakain ako sa labas para hindi siya makagawa ng maraming pagkain. Okay dear. Umupo kami para kumain ng aming almusal, kasama si Alfred na nagsasabi ng ilang mga dad jokes upang kami ay matawa. Anong tawag sa pekeng pansit? Tanong niya habang nakatingin sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Thalia bago nagkibit balikat. Isang impasta, sabi niya. Oh my God, okay honey, that's enough. Mapaglarong babala sa kanya ni Thalia. Isa pa, giit niya. Alam mo, sinasabi ng mga tao na pinipili nila ang kanilang ilong. Sabi niya. Yeah, natigilan ako, pero pakiramdam ko kakapanganak ko lang sa akin. Dagdag niya na ikinatawa namin. Okay enough, ihatid mo si Madam sa store. Lilinisin ko to tapos gisingin ko si Sebastian. Wika ni Thalia habang tumatayo. Nakauwi ba si Sebastian, at natutulog siya sa kwarto niya? Pareho kaming tumayo ni Alfred. Naglakad na kami papunta sa kotse, at nagmaneho siya papunta sa store. After lunch, hinatid na ako ni Alfred sa bahay nila Leo. Si Leo ay nasa kanyang front porch kasama si baby Arya sa kanyang kandungan, habang siya ay nakaupo sa front steps. Bumaba ako ng sasakyan, at may malawak na ngiti na tinungo ko sila. Hi baby, sabi ko sabay tingin kay Arya. Nakatitig siya sa akin, nakabuka ang bibig. Hi Leo, sarkastikong sabi ni Leo. Inilibot ko ang paningin ko, hi brother. Katrina. Lumingon ako sa gilid ko at nakita ko si Alfred na inilagay ang bag ng mga laruan sa damuhan sa tabi ko. Salamat. Anong oras kita susunduin? Tanong ni Alfred. Bago pa ako makareply ay si Leo. I'll drop her home. Sige. Naglakad siya pabalik sa kotse, at nilingon ko si Arya. Tumayo si Leo at inabot sa akin si Arya, habang kinukuha niya sa mga kamay ko ang bote ng alak. Bumaba ang tingin ko sa kanya, at tila naalala niya ako nang magsimula siyang mag-baby talk na may ngiti sa kanyang pink na labi. I miss you too. Hinalikan ko siya sa pisngi. Siya ay nasa aking dibdib na nakaharap sa akin, ang kanyang mga braso sa aking balikat, habang ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit. Nasa ilalim ng puwitan niya ang isang braso ko, habang nasa likod ng leeg niya ang isang kamay ko. Pumasok na tayo sa loob. Naglakad na kami, at dumapo ang mga mata ko kay Karen, na may ginagawa sa kusina. Hey girlfriend, bati ko sa kanya sabay yakap. Binitawan niya ang spatula at niyakap ako ng mahigpit. Simula nang makipag-date siya kay Leo, girlfriend na namin ang tawag sa isa't isa para inisin si Leo. At gumagana pa rin ito. Long time no see girlfriend, bulong niya. Napatawa kami ng malakas ni Arya. Tignan mo yung binili ng girlfriend mo. Sabi ni Leo na ipinakita kay Karen ang dalawang bag na puno ng mga laruan. Napabuntong hininga si Karen. Again, puno ng laruan ang kwarto niya. Nagsalita si Karen, at nagkunwari akong hindi ko narinig. Pumunta ako sa sofa nila at umupo. Sinimulan kong laruin si Arya, gumawa ng kakaibang mukha para patawanin siya. Gumana ito ng 10 minuto ngunit pagkatapos ay naboard siya. Sinimulan niyang hampasin ang balikat ko na parabang sinasabihan akong tumayo. Ihiga mo siya sa playmate, sabi ni Leo sa akin habang nakatayo siya sa may counter at tinutulungan si Karen. Ang kanyang playmate, binili ko noong siya ay 2 months old, ay nasa tabi ng sopa, sa rug. Lumuhod ako at ibinaba siya. Ngumiti siya, sinipa ang mga paa. At sinabi ng mami mo na hindi mo gagamitin ang playmate na ito, napangiti ako. Umupo ako sa rug, pinagmasdan ang adorable baby na nasa harapan ko. Mula nang siya ay ipinanganak, ako ay nagkaroon ng ganitong big baby fever. Akala ko pansamantala lang, pero andin pa din yung feeling. Here. Tumangala ako at nakita ko si Leo na inaabot sa akin ng isang tasa ng kape. Hinawakan ko ito habang nakaupo siya sa couch, bitbit ang cup niya. So, kumusta ang buhay? Maingat na tanong ni Leo. Iba pero maganda, sagot ko. Talaga, tanong niya na hindi makapaniwala sa akin. Yeah, I met 2 new friends. Thalia the housemaid and Alfred the driver. They both nice and they lived in the guest house behind the main house. Paliwanag ko para maniwala siya sa akin.
Nagsimula na rin akong magpinta, dagdag ko na ikinangiti niya. About time girlfriend, narinig kong sabi ni Karen. Alam ko, since I'm working from home and have quite some time for myself, I thought why not paint again, plus it was Alfred who suggested me that and it was stuck in my head, nagsalita ako. That explains why you were still in bed nung tumawag ako. Tumawa si Karen. Yes, kahapon nagsimula akong gumuhit sa isa sa canvas, at natulog ako ng medyo late na, sabi ko bago humigop ng kape. What about Sebastian? Biglang tanong ni Leo, nagsalubong ang kilay ko. What about him? Kamusta na siya? Mabait ba siya o makulit? Napaatras si Leo. He's nice. Hindi ko siya masyadong nakikita since busy siya sa trabaho at sa mafia niya. I half-lied habang nakatingin ako kay Arya. Hindi ko siya nilingon dahil masasabi niya kapag nagsisinungaling ako. Kung ganoon, nasaan ang wedding ring mo? Madiin niyang tanong kaya instinctive kung inilipat ang tingin ko sa kamay ko. Sinuot ko lang ang purple ring na binili ko 5 taon na ang nakakaraan gamit ang aking savings. Nakalimutan kong isuot, hindi pa ako sanay. Nakaisip ako ng dahilan. Dahil lumipat ako sa bagong kwarto, tinanggal ko ang singsing at nilagay sa jewelry box ko. Nawala na ito sa iba pang alahas na bihira kung ilabas at isuot. Naku, nagkaroon ako ng parehong problema. Kailangang paalalahanan ako ni Leo araw-araw bago ako pumunta sa opisina, komento ni Karen. Oo, kasi ayokong isipin ng iba na available ka kapag wala ka, dagdag ni Leo. Hindi ko akalaing mapapansin ni Sebastian na hindi ko suot ang wedding ring. Gusto mo bang ibigay sa kanya ang bote niya? Tanong sa akin ni Karen, at tumango naman ako. Inilapag ko ang tasa ko sa middle table bago lumapit para kunin si Arya, na nasa bibig niya ang mga kamay. Malaking gulo ang ginawa niya sa laway niya. Naramdaman kong tumama ang tuwalya sa mukha ko at nilingon ko si Leo. Punasan mo ang bibig niya, sabi niya. Kinuha ko ang baby towel at pinunasan ang bibig at kamay niya. Kinasusuklaman niya ito at sumimangot, handang umiyak. Here comes the food, Karen sings, shaking the bottle. Napalingon si Arya sa boses ng kanyang ina, at lumapo ang kanyang mga mata sa bote. Pinatong ko siya sa braso ko bago iniabot sa akin ni Karen ang bote. Nilagay ko ito malapit sa bibig niya at gutom na siya. I'm making beef lasagna for dinner, pagpapaalam sa akin ni Karen, at tumango ako. Bibili tayo ng ice cream para panghimagas, mungkahi ni Leo at tumango kami. Ilang minuto matapos uminom si Arya ay dinala ko na siya sa kwarto niya. Hindi pa siya natutulog pero unti-unting pumipikit ang mga mata niya. I rock her back and forth habang hinihimas ng bahagya ang noo niya gamit ang daliri ko. Sa sandaling nakatulog siya, inihiga ko siya sa kanyang crib bago hinila ang kanyang pink na kumot sa kanya. Hinawakan ko ang baby monitor mula sa papalit-palit niyang pwesto. Iniwan ko siya, naglakad pabalik sa kusina. Si Karen lang ang nandoon and I presumed Leo went to the store to buy the ice cream. Maaari ba akong tumulong? Tanong ko kaya napatingin siya sa akin. Na, malapit na akong matapos. Sumagot siya. The rest of the day went by smoothly. Pagkabalik ni Leo, umupo kaming lahat sa couch at nanood ng movie sa Netflix. Nang malapit nang matapos ang pelikula, nakarinig kami ng iyak mula sa baby monitor. Dahil magkayakap at komportable sina Leo at Karen, pinuntahan ko si Arya. She gave me a big smile when she saw my face, mas lalong lumawak ang ngiti ko. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa loob. Binuhat ko siya at nilalayaw ng halik. Hindi na ako naglakad pabalik sa sala, pero naupo ako sa carpet sa kwarto niya, pinaglaruan siya. Mabilis lumipas ang oras at hindi ko na namalayan. Pumasok si Karen at sinabi sa akin na naghahain siya ng hapunan. Hinawakan ko si Arya at naglakad na kami papunta sa dining table. Kinuha siya ni Leo sa akin at tinulungan ko si Karen sa pag-aayos ng table. Humagiknik si Arya nang iangat siya ni Leo sa ere at ibinaba. Excited niyang sinipa ang mga paa at braso. Inihiga siya ni Leo sa kanyang playing mat, malapit sa kanya habang nakaupo kami para kumain. Kumuha na kami ng pagkain namin, at nagsimulang kumain. Kailan ka babalik sa opisina? Curious na tanong ni Leo. Sa totoo lang hindi ko alam, sagot ko. Hindi ko man lang naisip. Huwag na nating pag-usapan ang opisina sa dining table, mariing sabi ni Karen. Let's talk about shopping. Excited na sabi niya na ikinatawa ko sa ekspresyon ni Leo. Huwag na nating pag-usapan ang shopping sa dining table, panggagaya ni Leo kay Karen. Kumain kami ng hapunan at ice cream para sa dessert. I ended up staying at their house till 11 PM bago ako ihatid ni Leo sa bahay.
Hindi siya pinapasok ng guard, kaya kailangan kong lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob. Bago umalis, lumabas si Leo ng kotse at binigyan ako ng isa sa mga komportableng yakap niya, which not gonna lie na miss ko ng gusto. Pinanood ko siyang umalis, bago pumunta sa front porch. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.